Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ako po si Brother Jess Asinas ng TSCCFI Church ang makakasama nyo para po sa Morning Tila of Devotion. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin banal, kami po nagpapasalamat. Lord, sa panibagong araw na dinagdag nyo sa amin, panibagong kalakasan, at kayo po manguna sa aming morning devotion at kayo po magbasbas sa aming puso't isipan, basbasan ang talata po aming pagbubulay-bulayan, at kayo po pumagitna sa aming Panginoon Diyos. Lord, gamitin lamang ang inyong lingkod, ang manlabi upang kayo po magsalita para sa amin at upang ipahayag po ang mga mensahe mula sa Panginoon Diyos upang maging kalakasan po sa bawat sa amin. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong talatang babasahin ay dito po sa Ezekiel chapter 3 verse 17. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ni Israel. Di makakarinig ka ng salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng babala mula sa akin. At ang prayer focus, pray that pastor will be strengthened as they watch over the souls entrusted to them, leading with joy and compassion, and that the church in return will support their leadership. Pray for the country and elect officials. Pray that as we support our leaders, they'll genuinely serve with honesty, wisdom, and humility, and that they lead the nation in line with God's guidance. Dito po ang ating pag-uusapan tungkol po sa Pastor's Month. Dahil ito pong buwan na to ay buwan ng pag-aalala sa pamumuna ng ating pastor at ng mga pastor sa lahat ng church. At alam po naman natin ang pastor ay mula po at ginawa at binigay, tinilaga ng ating Panginoon Diyos para maggabay sa atin, manguna at mangalaga. Mahirap po sa kawan o sa iglesia na tinayo na ating Panginoon sa Kristo na siya ang ulo, ay walang mangangalaga at mangunguna. At mauwi po sa pagkawatak-watak at hindi magandang kalalabasan ang pagsasamahan ng mga kawan at ng iglesia. Kaya dito po makita po natin ang ating Panginoon Diyos ay nagtalaga po ng pasto sa atin na patuloy na umaasa sa ating Panginoon Diyos. At isa pong mabuting halimbawa ay tingnan po natin, balikan po natin ang lumang tipan na si Moises ay isang mabuting halimbawa. Naging siya ang isang mabuting tungkulin ang binigay sa kanya ng ating Panginoon Diyos. Inutusan siya upang mamuno o maging pangulo ng kanyang bayan. At inutusan siya na galangin siya dahil siya kinatawan ng Panginoon Diyos at hindi bilang Diyos. Kaya dito po makita natin pinangunahan ni Moises ang bayan ng Israel sa tagubili ng ating Panginoon Diyos. Ganyan po sa atin, kailangan po natin sa iglesia, sa ating mga Kristiyano na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, ang isang mamumuno, isang mangangalaga, at isang magpapakain ng salita ng Diyos upang magbigay kalakasan, inspirasyon sa bawat isa. At ganoon din po kung paano tayo pinapanalangin ng ating pastor, ay ganoon din po tayo sa kanya, papanalangin po natin ang ating pastor sa bawat araw ng ating pamumuhay. At ganoon din po sila, kung paano sila nalangin sa atin, ay ganoon din po ang gagawin natin sa kanila. At napakalaga po ang katayuan ng pastor at tungkulin sa isang iglesia dahil siya ang nangangalaga, tumitingin at nagbibigay ng mga paalala, nagtuturo, nangangaral upang ang mga kawan, ang mga kabilang sa iglesia ay hindi maligaw at hindi mapariwara. Dito po sabi mahalagang magsalita siya ng ating pastor na may katapangan mula sa salita ng ating Panginoon Diyos at maihayag niya to ng buong puso
na kung hindi niya po ang ating pastor bagat ihatid lang minsan pa ng Diyos, nasa atin na po kung nasa atin ang susunod tayo o hindi. Ang mahalaga na ipahatid niya ang mensahe ng ating Panginoon Diyos para sa ating ikabubuti at para sa ating kalakasan. Kaya napakalaga po. At higit sa lahat po, dito po sabi po ay magbigay ng babala na rin sa bawat isa sa atin. Itinaga ang pastor upang magturo, magpaalala at magbigay ng babala. Alam po natin ang Panginoon Diyos ay nagbibigay ng babala upang ang tao hindi mapahamak at nagpaparusa rin pag nagkakasala. Kaya yan po ang paalala ng ating Panginoon Diyos. Napakalaga po sa atin. May mga bagay-bagay po tayong mapapakanabangan at makakabuti sa atin ang pagiging sumusunod sa authority, sa leadership ng ating pastor. Meron po akong 7 pinili rito, bagamat dito po yung marami. Ito po yung mga reward na pangako ng ating Panginoon Diyos pagka tayo patuloy na sumusunod at patuloy na umaayon sa plano ng Panginoon Diyos at umaayon na rin sa pangalaga ng ating pastor. Number 1 po, ito po yung makikita po natin sa Efeso chapter 6 verse 2 hanggang 3. Mabuti para sa atin. Ito yung number 1. Mabuti para sa atin ang patuloy na sumusunod. Ito po yung makakabuti sa atin at magbibigay sa atin ng pangalaga at mapupunta tayo sa daan at na ating lalakaran nasa mabuting kalagayan. At number 2, ito po yung ganun din po sa nagpapahaba rin po ito ng buhay. Ganun po sa Efeso chapter 6 verse 1 hanggang 3. Dahil patuloy pagsunod sa mga tagubilin at sa salita ng Diyos ay isa po sa lalo na kasama sa ating mga magulang ay ito po nagpapahaba po rin ng ating buhay dahil natututo po tayong mga laga ng ating sarili, ng ating buhay at natututo tayong mag-ingat. At number 3, nagagalak po ang Panginoon Diyos pag nakikita tayo po'y masunurin. At patuloy nagpapagabay, nagpapatnubay at bukas sa ating puso't isipan sa pagtuturo. Diyan ang nagbibigay ng kagalakan sa ating Panginoon Diyos. Number 4 po, avoid fear and condemnation. Para po sa mga wala pong ang ating pagsunod, isa pong kagalakan na isang namumuno sa atin. Pagka tayo po'y masunurin, nagbibigay rito kagalakan sa ating namumuno sa atin sa pangunan ng ating pastor. Kaya maging sa ating magulang, ganun di ba, pagka tayo masunurin, nagbibigay kagalakan sa kanila. Yan po ang maganda. At dito po sa number 5, maintain good conscience. Dito po napapanatili po natin ang pagsunod ay isang napapaganda po natin ang ating ito yung konsyensya natin, ating puso, napapanatiling malinis sa paggawa ng mali, lalayo sa paggawa ng kasalanan dahil tayo sumusunod sa salita ng Diyos at kalooban at sa pangaral at pagtuturo ng ating pastor at sa kanyang paalala sa atin at sa mga gabay na ginagawa niya sa ating pamuhay. Kaya dito po sa number 6, tayo po'y magmamana ng mula sa ating Panginoon Diyos. Dahil ito mababasa po natin sa Colossians chapter 3 verse 20. May matatanggap po tayong mana mula sa Panginoon Diyos. Dahil ating Panginoon Diyos ay hindi po natin maarok ang kayamanan ng ating Panginoon Diyos at siya talaga hindi po natin maarok at ang madaming kayamanan po at tayo po magmamana ng mga pagpapala mula sa kalangitan. Kaya napakaganda po ang pagiging sa atin na tayo po nasa loob ng church, ng iglesia, sa pangunan ng pastor, ay patuloy sumusunod sa mga paalala, pagtuturo at gabay ng ating pastor mula sa pahintulot ng ating Panginoong Diyos. At dito po sa number 7, nakaka-receive po tayo ng glory ng ating Panginoong Diyos. Receive glory of God. Kasi isa po yan, pagka maging masunurin tayong kawan, tayong mga kabilang sa iglesia ng tinayo ng ating Panginoon Kristo, nakakatanggap po tayo ng glory mula sa ating Panginoon Diyos. Yan po ang magandang
reward na ating matatanggap ang pagiging obedience, masunurin at higit sa lahat, patuloy at tumatalima sa kanyang plano at kalooban. Kaya sa atin bilang panguna na ating pastor sa kanyang pangalaga, patuloy lang tayong sumunod dahil ang kanyang sinasabi ay para sa ating kabutihan at ito'y mula naman sa salita ng Diyos at mula sa tagubilin na ating Panginoon Diyos. Kaya wala tayong ipangangamba at ito'y para sa ating pakinabang, ikabubuti. Hindi lang tayo maging ating mahal sa buhay, ang ating pamilya at ating mga malalapit sa atin. Kaya napakalaga po ang patuloy po tayong umayong sa panguna ng pastor at ito po rin ng pag tayo po ayon na tayo po susunod, ito po para sa atin at tayo magpagamit na rin upang ibahagi na rin yung mga tagubilin at ipasa natin sa mga taong ating nakakausap para mai-share po natin ang kabutihan natin, pastor. At ang ating pong prayer focus ay tayo po sabi, pray that pastors will strengthen as they watch over the souls entrusted to them, leading with joy and compassion, and that the church in return will support their leadership. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, ang maraming banal, maraming po salamat, Lord. Jesus, Lord, patuloy paunahan aming pastor na itinalagaan ng aming Panginoon Diyos, na itinalaga niyo, Lord, upang mangunan, magabay, mapatnubay, at patuloy bigyan pa siya ng maraming pang taon ng buhay na kanya ilalagi sa panguna sa church at sa panguna sa kawan at higit sa lahat magandang kanyang kalusugan at patuloy niyang ibahagi, ipasa sa mensahe mula sa Panginoon Diyos, ibahayag na may katapangan at may pagpaalala at may babala Panginoon Diyos. Lord, patuloy ingatan na rin ang kanyang pamilya at ang kanyang kalusugan, Lord Jesus. At patuloy palakasin pa ang kanyang panampalataya, ang kanyang patuloy paging mapapanalanginin upang mapaganda ang kalagayan ng bawat isa at ng church, Lord Jesus. Lord, patuloy pangunahan ang bawat ang buhay namin sa pangunahan pastor. Dahil mahirap po pag walang nanguna sa bawat sa amin, wala mungunang pastor sa aming buhay. At ganyan po, Lord, tinatar po na aming mga karamdaman, Lord, na patuloy ang kagaling mula sa inyo ay madama nila ang inyong pag-ibig sa kanila, ang nakakaramdam po dahil po sa mga hindi kaganda ng panahon at maraming po nakakaranas ng karamdaman at Lord, patuloy kagalingan mula sa inyo dahil kay Diyos ang papagaling, kayo dakilang magkamot at wala pong pisilbis pang Diyos. Inaangkin po namin kagalingan sa dakilang pangalan po in Jesus' name. At ganun po, Lord, patuloy lang tinatar po namin ang bansa. Malagpasan na po ang mga pagsubok at mga trahedya na nagaganap sa bansa. At pati na po mga nangyayari sa aming bansa at patungkol po sa kalagayan ng ekonomiya, kalagayan ng mga namumuno at magkaroon ng pagkakaisa at kapayapaan at pag-unlad na rin at maayos po mga gusot at managot ang dapat managot sa mga namang nagawang pagkakasala at patuloy kayo pong Lord ang manguna sa aming bansa, Panginoon Diyos. Alam po namin ito itinalaga at binaspasan. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen.